hanggang sa may isang chat na nabasa ko. Ang sarap mo. Nabitin ako. Ka-PL, hide mo po ako sa pangalang Muki. Female 26, married at may isang anak, she is now 4 years old. 29 naman po ang hubby ko. Nagkakilala kami sa university kung saan pareho kami nag-aaral. Naging magkaibigan hanggang sa naging kami. Pagka-graduate namin ng college, nagsama na kami. Sabay kami nag-review at nag-take ng board exam. Pero sa aming dalawa ako lang ang pinalad na makapasa. Pero dahil nabuntis ako, hindi ako kaagad nakapag-apply ng trabaho na inline sa kurso ko. Responsableng anak, kapatid, asawa at ama ang hubby ko. Napatunayan ko yun nung nagbuntis ako hanggang sa naisilang ang anak namin. Alagang-alaga niya ako noon, ang trabaho ko lang ay alagaan ang anak namin. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, nag-decide siyang lumuwas ng Manila para magtrabaho at nang magamit na raw niya ang kanyang pinag-aralan. Inantay lang namin na mag-isang taon ang anak namin. Sa unang taon maayos pa ang communication namin. Nakapokus siya sa trabaho at palagi siyang nagpapadala ng pera. Pangalawang taon naging abala ako dahil nagtatrabaho na rin ako sa probinsya habang inaalagaan ang anak namin. Sobrang hirap ng sitwasyon ko noon, kapag walang bantay ang anak namin ay isinasama ko lang sa trabaho. Nagtrabaho ako para makatulong at nang mabuo na ang pamilya namin. Gustong-gusto ko na magkaroon kami ng sariling bahay at negosyo kaya nagtrabaho din ako. Mahirap kasi puyat palagi at pagod sa trabaho. Kapag weekend naman ay lagi ko siyang tinatawagan pero nararamdaman ko na unti-unti na siyang nagbabago. Tumigil na siya magkwento tungkol sa trabaho niya at sa mga ganap sa buhay niya. Para bang unti-unti ko na siyang hindi nakikilala. Hawak ko ang Facebook account niya pero dahil malaki ang tiwala ko sa kanya at respeto, hindi ko ito pinapakialaman. Hanggang sa hindi na ako mapakali, pakiramdam ko may iba na at mas lalong lumakas ang kutob ko noong umalis siya sa trabaho niya at lumipat sa iba. Isang gabi hindi ako makatulog, inabot na ako ng madaling araw kaya naisipan kong buksan ang Facebook account niya. Hindi mo isipin na may kakaiba kasi wala naman siyang kachat or kausap na babae hanggang sa may isang chat na nabasa ko. Ang sarap mo. Nabitin ako. Kinabahan ako kaya binuksan ko ito at nakita kong magka-video call sila ng halos 1 oras. Nakatulugan niya siguro kaya hindi niya na-replyan at na-delete ang lahat ng usapan nila. Ini-screenshot ko lahat at hindi na ako natulog, nanginginig ang kamay ko. Inantay ko mag-umaga at kinumpronta ko siya. Sa una ayaw niya umamin. Pero napaamin ko rin siya sa huli. Ayaw niya ako kausapin sa video call or call, umiiyak siya. Hindi babae ang ka-video call niya, sabi ko, bakla ka ba? Sinagot niya ako. Hindi, nadala lang ako at sobrang miss na kita. Nandidiri daw siya sa sarili niya at nahihiya siya sa akin. Pinilit ko kumalma at lawakan ang pangunawa ko. Sa huli ay pinatawad ko siya kahit na hindi naman siya humingi ng tawad at binigyan ko siya ng advice. Ako pa nag-comfort sa kanya. Sabi ko sa sarili ko ay baka na-stress o may pinagdadaanan siyang depression. Kaya pinili kong unawain siya at bigyan pa ng chance. Pagkalipas ng 1 taon pa ay nag-resign ako sa trabaho ko. Lumuwas kami ng anak ko papuntang Manila para magbakasyon doon sa asawa ko. Sa tagal naming hindi nagkasama, akala ko ay magiging sabik siya sa akin. Hindi ko na siya halos makilala, hindi dahil sa itsura niya, kundi ramdam kong ibang-iba na siya. Pinilit ko pa ring umintindi, kako baka nadala lang siya sa takbo ng buhay niya sa Manila at part naman sa buhay ng tao ang pagbabago. Naging mas conscious siya sa sarili niya, pusturang-pustura siya palagi. Hindi naman masama para sa paningin ko kasi gusto ko din na nakikita kong maayos ang itsura niya. Sa lugar namin maraming nainggit sa akin kasi bukod sa pogi raw ang asawa ko, maalaga pa at responsable. Masaya ako sa compliment sa kanya ng mga tao sa amin, lalo na ng mga kapatid at magulang ko. Ipinagmamalaki siya ng mga magulang ko at ang mga kapatid ko naman ay hinihiling na sana makatagpo rin sila ng gaya sa asawa ko. Ni minsan hindi nila kami narinig na mag-away. Kami kasi yung tipong pag nag-away ay tahimik lang. Habang lumilipas ang mga araw na kasama namin siya, hindi ko halos maramdaman ang presensya niya. Lagi siyang nagmamadaling pumasok at late na nakakauwi. Inaasikaso ko siya palagi, pag uwi ng bahay kain at tulog lang ang ginagawa niya. Ang hindi ko maintindihan ay palagi siyang galit sa akin. Lagi siyang nagrereklamo sa lahat ng ginagawa ko, puro palpak daw ako. Hindi ko man lang daw magawa ng maayos ang mga gawaing bahay. Hanggang sa may nabasa na naman akong chat. This time babae na at katrabaho niya. Lagi siyang inuutusan ng babae na eload niya ito. Kapag mag-chat na yun na best eload mo nga ako. Agad siya kakaripas ng takbo sa tindahan. Samantala hindi ko siya mautusan sa bahay. Lagi din nagchat-chat yung babae na sabay daw sila pumasok. Hindi naman maganda yung babae at hamak na mas may edad sa akin, nasa 39 na siya. Kinumpronta ko ang asawa ko tungkol dun. Kaya natigil na ang pangulit sa chat nung babae. Pero hindi ko alam kung sa trabaho ay nag-uusap sila. Pero hinayaan ko na iyon. Sa 3 buwan na nakasama ko siya bilang lang sa mga daliri ko, kung ilang beses may nangyari sa amin.
6 na beses lang may nangyari sa amin. Kaya nagtataka ako. Pero binaliwala ko yun. Pagkatapos ng bakasyon na yun ay umuwi na kami ng probinsya dahil may mas magandang offer sa na trabaho. Back to LDR na naman kami. LDR again. This time hindi lang ako LDR sa hubby ko kundi pati sa anak namin. Sa ibang bayan ako na-assign. Mag-isa lang ako sa malaking bahay na inuupahan ko. Mas malungkot ang sitwasyon ko dahil mag-isa na lang ako. That time, hindi ko na makachat o makausap sa call ang hubby ko. Ang lagi niyang dahilan ay puyat at pagod siya sa trabaho niya. Kaya para maibsan ang kalungkutan ko at para maiwasan ang paghahanap ko sa atensyon at oras niya, para na rin maiwasan ang away namin. Naghanap ako ng mapaglilibangan, nagkaroon ako ng online sideline, kung saan weekly ang kinikita ko, pero mas naging busy ako. Trabaho sa araw at gabi ang ginagawa ko, tapos 4 to 3 hours lang ang tulog at pahinga ko. Dahil malaki na rin ang kinikita ko, hindi ko na inoobliga ang asawa ko na magpadala. Inabot na ng 3 buwan na hindi kami nag-uusap ng matino ng asawa ko. Tamang good morning at good night na lang. Tuluyan na kaming naging stranger sa isa't isa. Napagod na rin kasi ako kakagawa ng paraan na magkaroon kami ng komunikasyon. Napagod na rin ako kakaantay sa tawag at chat niya. Na-fall out of love na ako sa kanya. Wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Umuwi siya para magbakasyon, 2 weeks vacation. Takang-taka ako. Sa unang gabi ni hindi nga tumigas ang dinadala niya. Ang pagkakaalam ko ay dapat sabik kami pareho. Kaya nagduda ako. Mas lalo siyang pumayat at iba ang mga kilos niya. Habang mahimbing ang tulog niya nung gabing iyon, ako naman ay hindi makatulog. Malikot na naman ang utak ko kaya naisipan kong gamitin ang cellphone na bigay niya sa anak namin. Hindi ko alam may kung anong nag-udyok sa akin na buksan ko ang inbox ng messages. May nabasa na naman akong conversation. Mahal, andito na ako. Saan ka banda? Bilisan mo, baka maabutan ako ng supervisor ko. I love you, mahal. I love you too, mahal. Hindi na ako naiyak sa mga nabasa ko. Kalmado ako. Ayoko istorbohin ang mahimbing niyang tulog lalo at alam kong pagod siya galing sa biyahe. Alam ko rin na hindi ko siya makakausap ng masinsinan kaya inantay ko mag-umaga. Kinompronta ko siya ng mahinahon. Sumagot naman siya ng maayos, sabi niya. Hiniram yan ng kawork ko kasi nawalan siya ng cellphone at nakita niya na 2 ang gamit ko kaya pinahiram ko. Hindi na ako nag-usisa pero tinawagan ko yung numero. Nagriring pero walang sumagot. Nagpaalam ang asawa ko na uwi muna sa lugar nila. Ayoko pumayag kasi kasama namin ang anak namin at yun sanang panahon na yun ay gusto kong kumpleto kami at ibalik ang nawala kong feeling sa kanya, pero dahil nagpumilit siya na umalis. Makalipas ang ilang oras ay naisipan kong tawagan ulit yung numero pero hindi ko na ito makontak. Nang makabalik ang asawa ko, tinanong ko siya. Kailan niya hiniram ang cellphone mo? Sabi niya ay April. Tinignan ko ang date sa conversation. Bakit 3 days ago tong conversation kung April pa pala hiniram, ilang buwan na ang nakalipas? Sumagot siya, akwan hiniram niya ulit bago ako umalis. Hindi na ako nag-usisa at alam kong hindi rin naman siya aamin. Sa 2 weeks na bakasyon niya puro away lang ang nangyari. He was betraying me when I was praying for him. Fast forward. Nag-resign ako sa trabaho ko dahil gusto ko na lang mag-ibang bansa. Lumuwas ako ng Manila para mag-training sa agency. Pero habang inaantay ko ang iba kong papers ay tumira ako sa apartment niya kung saan may ka-roommate siya. 1 buwan ako nagstay sa apartment niya bago sumabak sa training at doon na rin ako nagstay. Pero 1 buwan din ang away namin at ang lagi kong pinaglalabasan ng sama ng loob ko ay ang ka-roommate niya. Umuwi siyang province kasi namatay ang kapatid niya. Walang magsusuport sa panggastos namin kaya naisipan ko mag-part-time job. Ang sabi niya ay 3 days lang siya doon pero inabot siya ng 2 months kaya hindi ako nakabalik sa araw mismo ng flight ko. Sabi ko baka hindi pa ako pinapayagan ni Lord. Lumuwas siya Manila at pinasama ko na ang anak namin. Permanent na rin kasi ako sa work ko. Lumipas ang ilang buwan, walang padala galing sa asawa ko, walang calls, puro chat lang at wala din visit sa amin. Malayo din kasi ang work niya sa amin, nasa Bulacan siya at kami naman ay NCR mismo. Kinausap ko siya na maghanap na lang ng ibang work sa malapit sa amin pero ayaw niya. Sobrang busy ako kasi trabaho sa gabi, sa umaga naman ay nag-aasikaso sa anak ko lalo na at pumapasok na ito sa school. Lumipas ang 6 na buwan, nag-text sa akin ang ka-roommate niya. Nanghihiram ng pera. May utang raw sa kanya ang asawa ko. Tinanong ko asawa ko tungkol dun, sabi naman niya ay may utang siya. Binayaran ko.
Kinabukasan nag-text na naman siya sa number ko. Ang punto ng mga text niya ay para bang may pinagdadaanan siya. Sabi ko e-chat niya ako sa Facebook. Sumunod na araw, sinabi niya sa akin na may relasyon sila ng asawa ko, na hindi lang sila roommate lang at magkaibigan. Mahal din ang tawagan nila. Hindi ako naniwala kaya kinumpronta ko na naman ang asawa ko. Sabi niya galit lang daw yun sa kanya kasi pinalayas niya ito sa apartment niya. Hiningi ko ang Facebook account niya at binigay naman niya ito kaagad. Tinignan ko lahat ng convo, wala naman akong nakita. Nag-decide akong puntahan siya sa apartment niya nang hindi ipinapaalam sa kanya. Ang naabutan ko lang doon ay puro bubog. Basag na mga gamit sa kusina at mga bote ng alak. Inantay ko siya makauwi at para kausapin siya ng masinsinan. Okay na kami, nakapag-usap na ng maayos kaya masaya ako bumalik sa Manila. Nung nakabalik ako ng Manila, may natanggap na naman akong text. Huwag kang maniwala dyan sa asawa mo. Mamatay man ako, may relasyon kami niyan. Ang sarap mag-lollipop ng asawa mo, bakla ba siya? Alam mo ba nung andun ka pa pag umaalis ka ng bahay nagkakainan kami, nag-69 kami. Nandidiri ako, kaya blinak ko siya pero hindi siya tumigil, nakatatlong palit siya ng numero kakablock ko. Hindi ako naniniwala sa kanya, sabi ko gusto niya lang kami sirain. Hanggang sa binuksan ko Facebook account ng asawa ko, nakita ko na para bang binablockmail siya nito. Wala kang ebidensya na maipapakita sa asawa ko. Sabi niya sa chat, sumagot ang ka-roommate niya. Ganun, tignan natin. Tumambad sa akin ang mga nakakasukang litrato at videos habang may nangyayari sa kanila. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun na halos hindi ako makahinga, naninigas ang buong katawan ko. Nanlalamig, nanginginig at para bang sinabuyan ako ng nag-ielong tubig. Isang napakalaking sampal sa pagkababae ko. Ang dami kong tanong, saan ako nagkulang? Bakit niya nagawa sa akin to? Wala akong ibang ginawa kundi intindihin siya. Wala akong ibang ginawa kundi manatili sa kanya sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan namin. Lahat ng kakulangan niya bilang isang provider, kakulangan niya bilang ama at asawa ay pinunan ko. Wala akong ibang hiniling sa kanya, kundi ang alagaan niya ang sarili niya at maging totoo siya sa akin. Pero bakit at paano niya nagawa? Kaya pala hindi niya ma-appreciate lahat ng efforts ko. Sobra-sobrang masakit.